Sa bangko po, kung ang present sa'yo na cheque is complete, nandun yung authorized signatory, nandun yung amount, nandun yung date, tama naman po lahat. So wala pong unusual doon. So kung meron pong binigay doon sa manager, dapat hindi po siya nagugulat o wala pong unusual. Kasi expected ko na pag government agency, syempre mga budget niyan into billions, pwedeng malalaki talaga yung transaction niya. Kinontra ng isang dating bank manager ang mga pahayag na unusual umano ang mga transaksyon at encashment ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Si Eva Montero sa report. Nung sinabi po ng manager na unusual compared to what? Kinontra ng dating bank manager na si Marvy Valeros ang pahayag ng mga testigong ex-land bank managers na unusual o hindi pangkaraniwan ang 4 na cheque ini-encash ng OVP na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Ayon kay Valeros, hindi maituturing na unusual ang mga encashment dahil ipinaliwanag naman umano kung saan gagamitin ang pera para sa confidential funds. Aniya, hindi rin malinaw kung ano ang naging batayan o pinagkukumparahan upang masabing hindi pangkaraniwan ang mga naturang transaksyon. Dagdag pa niya, wala umunong terminong unusual sa ilalim ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kundi covered o suspicious transactions lamang. Sa bangko po, kung ang present sa'yo na cheque is complete, nandun yung authorized signatory, nandun yung amount, nandun yung date, tama naman po lahat, so wala pong unusual doon. So kung meron pong binigay doon sa manager, dapat hindi po siya nagugulat o wala pong unusual. Kasi expected ko na pag government agency, syempre mga budget niyan into billions, pwedeng malalaki talaga yung transaction niya. Gitre ni Valeros na kung may tunay na pagdududa ang bangko, dapat sana ay nai-report ito agad bilang suspicious transactions sa mismong panahon ng transaksyon at hindi makalipas ang ilang taon. Ang nangyayari po ngayon sa impeachment, wala pong reported sa AMLA, pero nagbabacktrack po tayo, nagtatrace back po tayo ng mga transactions ni VP. So parang ngayon lang natin sinisilip kung meron ba talagang unusual. Nagbabala rin sa Valeros na ang pagkwestiyon sa mga transaksyong dumaan naman sa tamang proseso ay maaari makaapekto sa tiwala ng publiko sa banking system. Ipinaalala niyang mahigpit ang bank secrecy law na dinisenyo upang maprotektahan ang privacy ng depositors at mahikayat ang publiko na ipagkatiwala ang kanilang pera sa bangko. Kung ang publiko ay mawalan ng tiwala sa banking, withdrawin nila ang pera. Lalo na ngayon, nagkakaroon na ng mga digital currency. Pwede nila i-convert ito into crypto o dahil wala na silang tiwala o ilagay sa ibang investment outlets. Sa huli, binigyang diin ng eksperto na bagamat na panatiling mahigpit ang bank secrecy law, nagkakaroon ng pananaw na nababaluktot ang pagpapatupad nito dahil sa mga isyong may kaugnayan sa impeachment. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Eva Montero, SMNI News.